Maraming nagsabi na parang hindi man lang daw ako umitim pagkatapos ng Boracay. Hindi ko alam guys, pero parang sobrang dry ng skin ko pagkatapos ng mga pagbababad sa araw. Kaya dumiretso ko sa drugstore para mag-try ng mga free samples. Kinuha ko na yung battery ng bike. Medyo malayo nga yung pinagparka namin bago umuwi ng Pilipinas. At tignan nyo yung pantalon ko guys, butas-butas na. Halatang wala ng budget pagkatapos ng bakasyon. Tignan nyo guys, dito sa ibang apartment kami nakikipark kapag ganitong mawawala kami sa Toyama ng matagal na panahon. Wala kasi kaming parkingan sa apartment namin. Ayan guys, makikita nyo na ulit yung Toyama na laging makulimlim. Katulad na lang ngayong araw. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit nakakaputi yung pagtira dito. Kasi wala masyadong araw. Namiss ko rin magbike. Pagkarating ng Toyama Station, nagulat ako na meron pa rin palang sky bus. Tuwing galing talaga kami sa travels, meron kami tinatawag na welcome back home na pagkain. Ito nga yung cheese naan at curry. Ito yung mga palatandaan guys na grabe yung pagbababad namin sa araw. Si Jonathan nagka-rashes, ako naman sobrang dry ng skin. Kaya pagkatapos kumain, dumiretso kami sa drugstore. Hindi ko nga alam kung ano yung bibilhin kong lotion para sa dry skin. Kaya ayan, buti na lang merong mga free samples. Kaya bago ko bilhin, sinubukan ko na muna sa akin. Inaalala ko yung mga matatanda kong pasyente na lagi nagda-dry yung skin. Nivea talaga yung lagi nilang ginagamit. Yun nga rin yung tinry ko ngayon at maganda talaga siya sa skin kaya binili ko na rin. Hindi kasi talaga ako dry skin kaya wala akong masyadong mga lotion na pang moisturize. After lang talaga ng dagat at pagbababad sa araw, nagda-dry yung skin. Pagkatapos nung dumiretso naman kami sa 100 yen shop, gusto ko bumili ng mga bagong lagyanan ng pagkain. Buti na nga lang merong glass dito. Kaya ayan, binili ko na lahat. Mas safe kasi yan i-microwave kesa sa plastic. Pagkatapos binayaran ko na rin. Namiss ko rin yung pamimili-mili dito sa Japan. Kaso ngayon limited lang yung budget natin. Pero syempre hindi naman pwedeng hindi tayo kakain. Kaya dumiretso kami sa supermarket at ayan bumalik na naman ako sa bansang napakamamahal na mga prutas. Bumili kami netong green apples. Kumuha rin ako ng asparagus, pati itong mga tomatoes. At syempre hindi mawawala yung sibuyas. Akala ko nga guys ito, napakalalaking bawang. Tapos pagkatingin ko onion pala. First time ko lang kasi makakita niyan. Kumuha na rin ako ng kalabasa pampalinaw ng mata. Kumuha na rin ako ng shredded cabbage para sa salad. Itutodo na natin yung pagiging healthy ngayon. Kumuha na rin ako ng shirataki, pati netong salmon. Syempre tuwing bakasyon, more on unhealthy yung nakakain natin. Pagkabalik sa realidad, syempre kailangan din natin bumalik sa pagkain ng mga healthy na pagkain. Kumuha rin kami ng bananas, at syempre mga karne para sa protein. Dito na rin kami sa Marut namili, kahit hindi masyado madaming options dito. Sa Marut nga lang din ako nakakabili ng mga murang barbecue. Kaya ayan guys, kumuha na rin ako. Medyo maaga pa nga ngayon, kaya akala ko wala akong maabutang sale. Pero buti nakachamba tayo ng 20%. Kaya kinuha ko na rin. Pang pecha de peligro nga daw na pagkain itong itlog. Pero parang hindi naman. Sobrang mahal pa rin. Kumuha na rin ako ng gatas. Syempre no, hindi lang naman baby yung nagagatas. Isa din talaga sa na-appreciate ko dito sa Japan ay yung pag-grocery. Yes guys, iba talaga yung feeling kapag dito ko sa Japan nag-grocery at sa Pilipinas. Kasi sobrang organized dito. Tapos ang gaganda pa talaga ng mga Japanese products. Alam nyo naman ang customer service dito sa Japan. Talagang grabe pa sa grabe. Habang naglalakad guys, meron nga ako nakitang espada dito. Kaya ayan, kinuha ko. Sabi ko kay Jonathan, mag-espadahan kami. Kaso guys, maya-maya may nakita akong staff. Kaya ayan, kunwari walang nangyari. Wala na rin kami masyadong mga seasoning sa bahay. Kaya kumuha ko ng black pepper at itong paprika. Nung okay na, binayaran ko na rin. Balik na tayo sa bansa na kung saan ikaw talaga gagawa ng lahat. Pero guys, na-realize ko nga, kahit nasa Pilipinas, merong mga baggers. Dito sa Japan, wala. Pero mas mabilis pa rin ako natatapos dito. Meron din mga nagpe-perform ngayon. Grabe guys, sobrang ganda ng paligid. Ang dami ng bulaklak. Tapos meron na talagang dahon yung paligid. Sana talaga ganito na lang lagi at wala ng winter.